ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Buksan ang kandila ng buhay, ang liwanag sa paghihintay sa pagdating ni Jesus. Naway pagpalain, ito ang aming dalangin. Ang Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning sa harap ng altar. Kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar, kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming liwanag at pag-asa. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming lakas at kagalingan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, Ikaw po ang aming buhay at buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong lakas at kami ay iyong tulungan upang ang hinahadlangan ng aming kahinaan at kakulangan ay mapalaya ng iyong pag-ibig na mapagbigay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyo'y ganito ang aawitin ng Huda. Matatag ang ating lungsod, hindi tayo maaano. Matibay ang muog, bayaang bukas ang mga pintuan. Upang makapasok ang bayang matapat, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat at tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Magtiwala kayong lagi sa Panginoon, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Ibinababa niya ang mga palalo. Lungsod mang matatag ay ibinabagsak. Pati muog ay winawasak. Hanggang sa maging tapakan ng mga taong hamak at tuntungan ng mga mahihirap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinagpala ng dumarating sa ngalan ng poon natin. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili.
Mabuting di hamak na doon sa poon magtiwala ako kaysa panaligan yaong mga tao. Higit ngang mabuting ang pagtitiwala sa poon ibigay kaysa pamunuan ang ating asahan. Pinagpalan dumarating sa ngalan ng poon natin. Ang mga pintuan ng banal sa templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at ito'y Panginoong pupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon, ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababayaang dooy makapasok, aking pinupuri. Ikaw, O poon, yamang pinakinggan, dininig mo ako't pinagpagtagumpay. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Kami ay iligtas, tubusin mo poon. Kami ay iligtas at pagtagumpayin sa layuning hangad. Ang pumaparito sa ngalan ng poon ay pagpapalain. Magmula sa templo, mga pagpapalay, kanyang tatanggapin. Ang poon, ang Diyos. Pinagpalang dumarating sa ngalan ng poon natin. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hanapin ang poong mahal, siya'y ating matatagpuan, sa Kanya tayo magdasal. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig ay nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas na hangin ang bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Umulan ng malakas, bumaha at binagyo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsipo muna lahat. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning!
Maayong aga. Maupay na aga. Guten Morgen. Ayan, ako. Magandang umaga po sa ating lahat na narito sa ating Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ang Quiapo Church, sa ating mga narito na nanonood sa atin through live streaming. Ganun din naman po ang mga narito sa simbahan. Alam nyo, ito ang pinakamarami unang Huwebes, no, ng buwan. Ito ang laging pinakamaraming misa, no, pag alas 5 ng umaga. Dahil kanyo, kasama po natin ngayon ang ating mga kapatid. Ayan, ano po, na bahagi ng ating Thursday. Ayan, ano? Yung ating Thursday. Ito pong ating mga kapatid na mamaya, lagi nating ginagawa, ano? Nagsasalo-salo sa almusal. Ayan, ano? Nagsasalo-salo tayo dito sa likod ng ating simbahan. Mainit na almusal. Yan naman na masarap doon, ano? Ano mga pangkaraniwan natin kinakain? Ha? Manok. Ayan, paborito yata natin yon, ano? Sister, manok. Ano pa? Mga paborito natin pagkain dyan, gulay. Ayan, ano? At syempre, hindi mawawala ang saging. Ayan, di ba? At pagkatapos mong mabusog, ayan, at magkaroon ng mga kakwentuhan, bago ka lumabas ng ating simbahan, mayroon ka pang ano yan? Ayan, mayroon pang baon. May baon pa yan. At ito'y lagi nating inaabangan para dun sa mga nanonood lamang sa mga live streaming. Ayan, yun po yung aming pinagsasaluhan every Thursday o Huwebes, araw ng Huwebes. At alam niyo, meron akong sorpresa sa inyo. Sa unang pagkakataon, ayan, mula noong Sabado, ang dati nating Reverend Marion na isang diakono, kasama natin yan pag kumakain tayo ng almusal. Ngayon ay Father Marion na siya. Inordinahan na siyang pare. Ayan, si Father Marion. Yan nagbasa ng ating ebanghelyo. Ayan, excited ako, no? Hindi kasi ako naka-attend ng kanyang ordinasyon, ano? Pero I look forward, ayan, na makasama siya sa misa. At ngayon, nagpapasalamat tayo sa Diyos para kay Father Marion, isang regalo muli sa ating simbahan, isang alagad na naman ng Diyos. Kaya ang ating pangako kay Father Marion, ipagdadasal natin siya. Amen? Amen? Ipagdarasal natin si Father Marion. Batang-bata pa yan, no? Malayo-layo pa at marami-rami pa siyang taon nagugugulin sa paglilingkod sa Panginoon at siguradong makakaramdam siya ng kaligayahan at kagalakan. Amen? Pag maglilingkod kay Lord, naroroon ang ating kagalakan at kasiyahan. Amen? Alam natin yan sa ating Social Service and Development Ministry. Ano po? Ang SSDM. Alam niyo, may dalawang bagay na importante sa atin. Dalawang bagay, ayon sa Ebanghelyo na binasa ni Father Marion, ang dalawang bagay na ito ay una ang pagdarasal. Sabihin nyo nga, pagdarasal. Prayer. At ang pangalawa, ano? Pagsunod. Pagsunod, pakisabi. Obedience. Ayan, no? Pagsunod at saka ang pagdarasal. Prayerfulness and obedience. Yan po ay hindi magkaaway na dalawang bagay. Kung hindi, magkasama. Hindi pwedeng paghiwalayin. Kung papaanong si mami, hindi pwedeng mahiwalay kay baby. At si baby, hindi pwedeng mahiwalay kay mami. Ganon din ang pagdarasal at ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung papaanong hindi pwedeng maghiwalay si tatay at si
nanay. Ganun din ang pagdarasal at ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Yun po yung sinasabi sa Ebanghelyo. Hindi po pwedeng tawag lang tayo ng tawag sa Kanya. Sabi dun sa unang bahagi. Hindi pwedeng tawag lang tayo, Jesus, 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 Panginoong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno. Tapos, hindi naman tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ibig sabihin, nanloloko pa rin tayo, kumukuha pa rin tayo ng hindi atin, nananakit pa rin tayo, nagmumura pa rin tayo, nandadaya pa rin tayo. Hindi pwedeng ganoon. Kailangan magkasabay lagi ang pagdarasal, pagtawag sa Poong Jesus Nazareno at ang mabuting gawain na siyang kalooban ng Diyos. Bakit? Ano ba nangyayari? Halimbawa, kung ako lang ay puro tawag sa Diyos, puro dasal, 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 pero hindi ko naman ginagawa yung kalooban ng Diyos. Ako naman ay nandadaya. Ako naman ay nagsisinungaling, nagpapakalat pa ng kasinungalingan, nanloloko. Ano ang tawag doon? Ha? Ano tawag doon? Para ka lamang, sunod-sunod, lang, ikaw ay parang, puro salita lang, ika nga, no? Puro salita lang. No? Minsan, merong parang nag-uusap yung magulang, no? Mag-ina. Yan. Umiiyak si nanay. Ano sabi ni nanay doon sa kanyang anak na teenager? Tinawag mo pa akong ina. Nilalapastangan mo naman ako. Tinatawag mo pa akong ina, hindi mo naman ako sinusunod. Tinawag mo pa akong ina, hindi mo naman ako ginagalang. Di ba? May ganun, ha? Nakakalungkot, napakasakit sa isang magulang noon, ano? Tinawag mo pa ako na ama, tinawag mo pa akong tatay, hindi mo naman ipinapakita ang iyong paggalang. Diba? Ganun yan, ano po? Hindi po pwedeng hanggang salita lang tayo sa Diyos. Hindi pwedeng ika nga dasal lang tapos hanggang doon na lang. Sa kabilang banda, hindi pwede naman na ikaw ay hindi nagdarasal at sumusunod ka lang. Alam niyo kung ano, bakit? Hindi ka tatagal. Kung ikaw ay gagawa ka lang ng mabuti, hindi ka naman nagdadasal, mapapagod ka. Mapapagod ka. Kung ikaw ay nagiging halimbawa matulungin ka, kung hindi ka nagdarasal, ay okay, maganda at magiging matulungin ka, pero mananawa ka. Tumutulong ka nga, pero minamaliit mo naman yung tinutulungan mo. Di ba? And iniinsulto mo naman yung tinutulungan mo. Walang gabay No? Walang gabay. Kaya ang SSDM, ayan, mga nasa Social Service and Development Ministry natin dito sa parokya, hindi pwedeng puro serve lang. Kailangan magdasal. Dito sa simbahan ng Quiapo, ang dami-dami nating servants dito. Di ba? Pagpasok mo lang ng pintuan, may babati na sa'yo. Diba? Meron sa'yong aalalay kung saan ka uupo. Marami tayong servants. Magko-collect ng ating mga donasyon, kakanta, dun sa ating mga pahalik, merong mag-guide sa atin. Kung puro service lang, ay mananawa ka, mapapagod ka, mainit ang ulo mo. Nagseserve ka nga, pero ang yabang-yabang mo, di ba? Ang lakas-lakas ng boses mo. Kung makautos ka dun sa mga nagsisimba, ganun na lamang. Yon, pag nangyayari yon, palatandaan na nagseserve ka nga, tumutulong ka nga, naglilingkod ka nga, pero parang kulang ang dasal mo. Dahil nagiging mali na ang diwa ng iyong pagtulong o paglilingkod. Kaya ang mahalaga, yung dalawang bagay, magkasama.
Hindi pwedeng either or, kailangan and. Magkasama. Yun yung sinasabi sa Ebanghelyo. No, ang ginawa ng Panginoon, ikinumpara niya ang isang taong madasalin pero hindi naman sumusunod sa kanya, gumagawa ng kabutihan para siyang nagtayo ng isang bahay, pero itinayo niya ito sa buhangin. Dumating ang malakas na ulan, ito ay tinangay na lang basta. Pero, ang sabi ng Panginoon, ang isang tao na madasalin, tumatawag sa Diyos, lumuluhod sa harapan ng Poong Hesus Nazareno, nagdarasal, taimtim, nananahimik, tumatawag sa Diyos. Kapag ang kanyang dasal nagbubunga ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, paggawa ng kabutihan, paglilingkod at pagtulong sa kapwa, para siyang nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Lumakas man ang hangin, dumating man ang super typhoon, lumakas man, tumaas ang tubig, hindi siya masisira, hindi siya maaanod. Dahil nandoon yung dalawang mahalagang bagay sa kanya, ang pagdarasal at ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya siguraduhin po natin, kung madasalin ka na, siguraduhin mo, yung dasal na iyan, maghahatid sa iyo, magdadala sa iyo para sumunod sa kalooban ng Diyos. Kung ikaw naman naglilingkod, tumutulong, sumusunod sa kalooban ng Diyos, siguraduhin mong magdasal ka para tumagal at maging dalisay ang iyong ginagawa. Pagdarasal at pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Tumayo na po ang lahat. Ipagdasal natin ang ating bansa. Sabay-sabay nating dasalin ang Oratio Imperata para sa katapatan, katotohanan at katarungan. Amang makapangyarihan sa lahat, ikaw ang gumabay sa iyong bayan mula sa pagkaalipin, bilang haliging ulap sa araw at haliging apoy sa gabi. Sa panahong ito ng panlilinlang at katiwalian na bumabalot sa aming bayan, ipamalas mo sa amin ang iyong liwanag na nagtataboy sa lahat ng dilim. Inaamin naming kami rin ay madalas dumalakad sa kadiliman, sa aming pananahimik, pagkikibit balikat at kawalang pakialam. Hinayaan naming lumaganap ang kasinungalingan at umusbong ang katiwalian. Patawarin mo kami, Panginoon, at linisin mo ang aming mga puso sa kasalanang bumubulag at sumisira. Kasalanang umaagaw ng pagkain sa mahihirap at ng pag-asa sa buong bayan. Ipagkaloob mo sa amin ang mga pinunong kawangis ng puso ng iyong anak, mga pastol na handang maglingkod, hindi mga lobong sumisila. Sa mga kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, bigyan mo kami ng lakas ng loob at itakwil ang kasinungalingan, ibunyag ang pandaraya, igiit ang katarungan, at ipagtanggol ang katotohanan sa lahat ng aming gawain, pampubliko man o pansarili, upang ang katapatan ay dumaloy sa aming lupain, tulad ng ilog, at ang katuwiran ay rumagasa sa parang malakas na agos. O Diyos ng katarungan at habag,
Gawin mong ubasan ang kabutihan ang aming bayan. Hindi lason ng kasakiman, manipulasyon, at pangkamakasarili, kundi pagyamanin ng katapatan, malasakit at pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Maria, salamin ng katuwiran, Ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz at San Pedro Calungsod, Ipanalangin ninyo kami. Magsipo muna lahat. Alay namin sa iyong pagdating, kabutihan, pag-asa, mga pusong tapat. Samo namin ay iyong dinggin, galak at kapayapaan, nawa ay kampi. Manalangin kayo mga Okay na po kapatid lahat. upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuri niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay na ikaw na rin ang nagbigay. Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa man ay amin ng pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod po lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, langapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo pong lahat ay tumatawag sa Diyos bilang ating Ama. Nawa ang ating pagtawag sa Kanya bilang ating Ama ay maging daan at magbigay biyaya para tayo naman ay sumunod bilang Kanyang mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kami pahintulo sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad si bibig bago umalis sa panampare o lay minister. Sumunod po tayo. Ay gulo ng mundo, hirap sa lungkot, kaya't sama-sama tayong manalangin dahil darating na ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Ba't kay saya dapat ng Pasko? Kung bawat pamilya ay buo, kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Panginoon, halina at pumarito ka. Sagipin mo ang bayan, ikaw ang pag-asa, gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo ang iyong bayan. Mga kadeboto, mabibili rin po sa ating parish office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2026 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayo magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 50 pesos.
Pagkatapos ng misa, babasbasan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw, aming mapanaligan ang iyong pagpapalang pangmagpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa punto pong ito, nais ko pong pasalamatan ng marami po nating donors, no? At benefactors sa harapan po ng mga beneficiaries po ng ating I-Thursday ay nais po nating ipaabot sa ngalan po ng Quiapo Church ang mga countless and nameless donors and benefactors po ng ating I-Thursday. Ang lingguhan po natin na paghahanda ng almusal sa ating mga kapatid dito po. And maraming salamat po. Ayan. At alam ko po ay sumama siya sa misang ito ngayong umaga dahil nais niyang magpasalamat sa inyo. Ayan. Bilang diakono, nung nakaraang mga buwan, naglilingkod siya sa atin sa I-Thursday. Kasama natin siya na naghahanda ng ating makakain, nagdadala ng pagkain sa ating mga mesa, binabati tayo, nagbibigay ng katuruan, ng katikismo, at alam ko po, malaking bagay po kayo, mga beneficiaries po ng I-Thursday sa kanyang pagkapari. Kaya sa unang pagkakataon na mayroon siya, sumama siya sa misa para makasama po kayong mga I-Thursday beneficiaries. Kaya, again, pasalamatan natin ng Diyos sa ating mahal pong Jesus Nazareno para sa ating bagong pare na si Father Marion Makiraya. Father Marion, ayan, maraming salamat po. At mamaya magmimisa siya, ayan, alas 9 ng umaga. Maraming salamat po. Of course, ang ating lolo, Father Frank, narito. Maraming salamat. Patuloy natin ipagdasal si Lolo Father Frank. Ayan. At of course, kahit sa pasalamatan ng SSDM, pinangungunahan po yan ni Sister Mary Rose. Sa mga volunteers po natin, napakadami nating volunteers sa linggo-linggo. Maraming salamat po sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at misyon ng ating poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong tinatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.